our topic for tonight is about real estate investing for beginners. Where to start? So that's really a big question for us, diba, no? Kay especially we're beginners, wala kita kay balo unsay una jud natong buhaton. No, siguro natay kwarta, we have the idea, pero wala pa gid tay concrete jud kaayong step by step guide what to do. No, especially mo tang ma-overwhelm ba sa kanindot sa ato ang idea, pero wala kay balo di ay nga dili dito siya mao or naday kulang ato. So here is the step by step guide na pwede ninyo na gamiton para mas successful mo sa inyong real estate business. Okay, so number 1. Our number 1 is about understand what real estate investing is. So, we really need to study. If you want to start a business in real estate, you really need to study what are the things that involves in purchasing, owning, managing, renting, or selling properties for profit. Dili lang day ingon no nga kana basta natay kwarta pwede na dayta manegosyo, kundi kinahanglan jud unang-una natong buhaton is to study, to research, no, kung unsa gyud ang unsay nindot nga balik nga business, no, para sa imuha. Then number 1 ingon ana is rental property. So if you want to have a rental business, so you need to study kung unsa man ang mga pros and cons ani nga business. So about house flipping, unsa man house flipping? Buy, renovate, and sell. So ato dayon gi kanang buy and sell ba? Oh, buy and sell nga business ba? Nindot kay na siya nga business buy and sell. Pero dili sad siguro tanan kay tungod kay wala man kay balo no kung unsaon gid siya pagsugod. So this one is the best start. Understand what real estate investing is. No. Dili lang kay magunaw na ta nga mo successful na dayon ta kay kabalo na ko ani. So we need to do the second one. So what is the second one? Set your goals. No, so after we study kung unsa nga ngayon nato nga makatunan in real estate investing, we need to set our goals. So we need to determine what to achieve. No, so naagi tay dapat plans kung unsa gyud ang ato ang angay i-achieve. So are you looking for a monthly cash flow or are you looking to build long-term wealth? No, so daghan kayo mga angayan nato na kanang hunahunaon kung mag-start na ta sa business. So first, again, understand what real estate investing is. Then second is set your goals. No, we need to set our goals. Kung unsa atong gusto nga mahitabo sa atong negosyo. Then third, assess your financial situation. No, assess your financial situation. Evaluate how much money you can invest. Di sa pwede ihurot na ito tanatong kwarta, di ba? Kawala na tayo pang emergency. So, evaluate how much money you can invest. Then, kung ingon ana na siya, if we need to have down payment, kay sure, kung mag-business ka o for rent, no, rental, we need to have down payment sa balay nga atong gustong paliton. Di ba? So, ingon ana, so assess your financial situation. Kung kaya na ba sa imong budget na mag-start o business. Then the fourth one, choose a real estate investment strategy. No, so dili na we need strategy in order for us to be successful aning a business. So what are the strategies na pwede natong buhaton, no, para sa atong real estate investment or sa ato ang business? Buy and hold rental. So, muna siya first one, buy and hold rental. So, steady income and long-term appreciation. If naataan nga business, buy, palita og property, ato sa siyang i-hold, no, atong ipastay pa sa nato siya, no, ato siyang ipa-rent for how many years? Iniktan-on nimo nga ni times 2 na ang balik o ni times 3 na ang balik, pwede na nimo siya ibaligya, no, or palit na po kaglaing property na po. So, same na gihapon siya magbalik-balik na gihapon until mo daghan na dyan na imong property. Kung ngayon na siya ibaligya, then ibaligya nimo, then look for another property. Or kung dili nimo, kung pwede pa siya i-hold, is better sa i-hold siya, then you can look for another property to have another, kung ano po siya, income na po, di ba? Fix and flip. So, what does it mean? Buy
in low price, siguro kanang mga balay nga mga kanang medyo low price ra magid mga balay nga medyo nanay guba no. O so kana atong paliton, after that renovate. Ato siyang i-renovate. Sorry. And then sell high. So, mupalit kag barato, imo siyang i-renovate para maka-price ka og dako, then imo siyang ibaligya og dako. So, muna siya ikaduha pod na strategy sa pag-start sa imong business. Next is buy, then rehab, then rent, then refinance, then repeat. So, muna siya gitawag og BRR strategy, no? B, then upat dayon ka, letter R. So, buy, rehab, rent, refinance, and repeat. So, mupalit ka og balay, nga imo siyang i-rehab or i-renovate nimo siya, no? Nga imo siyang ipa-rent, imo siyang i-refinance, imo na siyang ipatuyo ko na po nimo siya balik, so imo na po siyang i-reloan na po og balik, no? So, mo na siya magbalik-balik lang na siya, i-repeat, no? Balik-balik lang na siya yung strategy, palit na po kag laing balay na po, same procedure, lain na po balay, same procedure gihapon, so, ingon ana mag-start ang imong business, so, can you just imagine if you have a business ngayon, anak, nindot kayo, no? Mag-wait lang ka, passive income kayo. So, less stress. No, ang imo lang gid is marketing strategy nimo. Dapat ang marketing nimo is maayo jud kay para naakay sige income. Kay the more people nga mag-rent sa imong kanang unit nga gipaabangan, the more money, di ba? Next, number 5. Okay, so number 5 na ta. Again, I'll repeat para di makalimtan. First is understand what real estate investing is. Second, set your goals. Third, assess your financial situation. Fourth, choose a real estate investment strategy. Oh, kung unsaon na nimo pagpadagan imong business. And fifth one, learn your market. Okay, learn your market. Kaya ba, dapat kabalo ka kung ang kanang allocation nga imong gipalit, no? Kay maayo gid na siya og kanang value din ha. Labi na sa pagparent. So research areas that are growing in value or have high rental demand. So ako nag-iingon sa mga previous na ko nga mga discussions na mupalita og balay kanang na kung magparent man ganita, mupalita og balay nga located sa mga near companies, mga factories, no, nga daghan pwede possible nga mga mag-rent sa imong balay. No, so bisan og ginagmay pero kung kanunay og daghan na ang imong iparent mo, dako ra gyud gihapon na siya ang imong income. Compare kung adto ka mangita ka og balay, imong iparent og tag 20,000 o tag 30,000 kay nindot kayo ang property pero walay mo rent kaayo. Asa man imuha kanang wala kay mo rent or barato ra pero naidaghan mo rent. Of course, di ba? So kana jud naidaghan mo rent. So kung barato ra siya naidaghan possibilities nga adaghang nga mga mo rent ana kay barato ra man siya, no? So dili ma-stock ang imong property, naara gid siya income gihapon. So unsa man di ay ang mga angay na tan-awon when you check kung okay ba ni siya nga location, job growth. So kung giingon kanina no, duol sa mga company or sa mga factories, kung naay daghan mga trabahante din ha, naay daghan mag-rent. Kaduha, school quality. So doon sa mga eskwelahan, especially sa mga universities, no, daghan kayo mga students din nga mag-rent. Ikatulo, crime rates, i-check pod nimo kung dili ba na siya delikado ang location, no? Wala ba na yung mga kanang common kaayo nga mga dili maayo, no? Nga daghang mga tao din nga medyo taas ang crime rate din ha. Then, property taxes. Okay, so muna siya. Ika-unom, build a real estate team. Okay, so what does that it mean? Pwede siya, optional na siya. Kay kung mag-build ka og team, meaning dako na jud kayo na ang imong business, no? Pero kung mag-start pa lang gani ka, dili necessary kaayo, or optional na siya nga mag-need jud ka o mag-build og imong kaugalingong team pagsugod pa lang nimo sa imong business. So
dili kinahanglan nga mag-inusara. So pwede kung na kay mga friends nga makahatag ng mag idea kung saon, better pud na siya. So real estate agents, no, like us, no, real estate agents na pwede nimong adto ka mo connect nila kay kami man ang trained and capable sa mga unsay mga dagan aning mga real estate na mga properties ug how we can invest na in a right way ug sa sakto pod na mga sakto nga kanang location na pwede nimo na mas mudaingko pa ang imuhang income. Okay. So pwede ka mag-hire og property manager baron. So kung mag-hire man gani ka, so magsildo na pud ka, mo pa gani pagsugod nimo no. So dili siya advisable gid kaayo. Okay, number 7. Secure financing. Okay, so explore ways to finance your investment. O, dili kinahanglan nga imuhang kwarta imong hurot-huroton og tukod para sa imuhang negosyo. No, you apply mga financing kay para ang imong kwarta matuyok-tuyok ra gid siya. O, tanawa bitan ng mga dagko nga mga business owners, wala na nila gurot ilang mga millions din sa isa lang ka investment. Ilang gipaagi, niloan na sila sa bank para magtuyok-tuyok ang ilang kwarta. Naman gani sila bayaran monthly pero mas dako ang ilang ginansya. Diba? So kung inanaon pud nato kaysa nga to ang millions may mahurot. Diba? Wala pa kakabalo kung okay ba na siya nga business unya. Inahurot ng imong millions. So at least ang kana siya kanang mag-secure ka og kinsay bank financing baron or sa pag-ibig financing baron nimo apply kay para dili ka mahurot ang imong kwarta, no? Kay naman say mag-rent nimo. So magbayad na gyapon ka so na-impas ang imong balay, pinaagi sa mga rent atong nag-rent atong balaya, then mukuha na pud kag laing balay so mag-anam kadako ang imong business, then ang imong money nag-anam pud kadako. Mo ni siya nakanindot, di ba? Okay, number 8, start small and scale up. O, dili ta kinahanglan di ay mo start og dako, no? Ato din musugod din tag og dako kay nga negosyo, no. Dili siya necessary. Start small para kung gamay ra imuhang kapital nga magamit, kung malugi man gani, dili kayo sakit sa dughan. Sakit man gani jud siguro pero dili kay inana kakalugi, di ba? So, start with one property to learn the ropes. So, ibig sabihin, start kag usa ka property, imong studyuhan, mag-study ka, unsaon pagpadagan nga mas mo double pa ang imong income ana nga property. No, after ana, kung makuha na nimo ang strategy, kung unsaon na nimo pagpadagan sa imong business, you can start another property. So, maduhan na ang imong property. So, ingon ana siya, start small and scale up. So, hinay-hinay lang ang panahon. Dili na to paspason kay daghan kayo mga lugi sa ingon ana nga negosyo. Kung mo dito dili tagbungga, no? Daghan kayo magka-problema sa ingon ana. Okay, next, step 9. Step 9 na ta. So, we have mga 10 steps no para maka-guide gid sa inyo ha. So step 9, manage or outsource property management. So pwede siguro ikaw lang sa at first no para wala kay silduan, pero you have to study first no before we're going to start a business. You have to study kung unsa gyud ang angay nimo nga i-business. And also one tip kay importante na before ka mag-start sa mong business, kana jud ang imuhang nakay talent ana, nakay gift ana nga side, no? And then mo jud na imong gusto nga buhaton. Link your business in your kanang duol sa imong dughan. No, ayo pagbuhat og ayo pagtukod og negosyo nga dili ka kamao. Like for example, magtukod ka og karinderya, dili ka kamao muluto. No, lisod kaayo kung mo absent daya manuluto, sirado imong tindahan. O mabiya ba ang imong tigluto? No, kadili sakto ang sildo. So wala na kay tigluto, wala na imong tindahan. So dapat kana jud magtukod kag negosyo kana yung asasad ka maayo at your best. Kay para kung dili na ka magsalig sa uban, ikaw na mismo hands-on. Kung dili na mo makaya, then you can hire somebody na maka-assist nimo o makatabang nimo para di ka mabugatan. No, kay kadaghanan ba sa negosyante no, di na lang hapit ka panood tungod sa kabisi. No, mo ba ginatong style.
Di ba? Pero importante jud na dili na to kalimtan ang atong kaugalingon kung naamata sa negosyo dapat nagitag kapag taghapon, di ba? Kapag jud taghapon balag daghan tag negosyo busy kaayo ta pero gapa jud gyapon ta dili ta magpadala sa negosyo kay madugay unyag mawa na tas kalibutan. Dili ta happy. No, dili ta napuno lang tas ka busy. Unya wala na dito para ugma. Diba? So, dapat balance ra jud ang atong kinabuhi. Then, I advise everyone, especially katong nagsugod pa og business, ayaw mo kuha dayon og sakyanan nga porting mahala. No, so as much as possible, less lang sa ang imuhang mga gastuonon. Ilas lang sa nato. Kung pwede pa nga, dili pa ni siya i-purchase ani nga butanga, dili kayo necessary sa business, ayaw lang sa. No, kay mahurot man imong kapital ana kung magsige nilang kagkuha bayad ato imong gikuha, like for example mukuha din ka og nindot kay nga sakyanan so magmonthly ka og dako kayo na dili di siya necessary ang imo ra day feeling ra jud nimo ganahan na jud ka kay mura feeling mo na dato na ka mo pag start imong business so dako na kaay ka og lugi no so ingon ana siya so much better less lang sa kinahanglan mag-start ka less lang sa mga expenses kay para dili ta mahurot ang atong kapital ngadto sa atong mga bayranan no pag ganito na kaginansya dako na daghan na kitag bayranan di ba so listen pod kaayo okay and we are now on number 10 so what's number 10 keep learning and stay informed mao bitahon na nga mas nindot kin mag-attend ta og mga trainings no and then nindot kay karon panahon na kay sus available na kaayo si Google anywhere no. So, pwede lagi kayo ta while sitting down, nagsigita og research unsa pagyaangan natong makatunan to improve our business. So, nanay-daghan sa mga YouTube, na sa mga podcast, na mga books, ug unsa man ang mga tanan nga makatabang nimo to increase your knowledge para to run that business. So, ingon ana siya kanindot karong panahon na to start a business kay dili na ta kinahanglan og expert kaayo nga mag-hire gyud ta no kay pwede na ta makastudy sa kung unsa man ang atong pwedeng makatunan. Pero of course, dili sa dato i-close atong door nga naging mga expert kid ana siya no. So pwede po ta mag-ask nila og mga idea para lang po to increase our knowledge po at the same time ma-apply po nato sa mga angay buhaton sa atong business. Alright? So, muto siya. Again, I will repeat para matuhob sa kasing-kasing o sa una-una. So, real estate investing for beginners. Number 1, step 1, understand what real estate investing is. Number 2, set your goal. Dili pwede mo start nga wala tay goal or wala tay plan. Ika-third, assess your financial situation. I-check ang imuhang savings, imuhang kwarta kung angay ba. No? Dili ba mahurot na? Usa pa gani ka negosyo, nahurot na, wala kay kwarta. Na, step number 4, choose a real estate investment strategy. Number 5, learn your market. So, dapat ato jud adtuon ang location, i-check na to kung nindot pa ni siya og lugar, no? Nindot pa ang market tinindapita. Mukita ba tanig dako? Then, number 6, build a real estate team. Okay, so optional na siya. Depende na sa imuhang kind of business, no? Pero kung dili necessary na kaayo, pwede ra gyud na siya. Ayaw na siya, ka maggasto na ka, magsildo pa ka. Number 7, secure financing. Okay, and number 8, start small and scale up. O, dili ta mo dito up, then down. Puro dili dito, pagani ka sa good. Okay, so start small and scale up. Then number 9, manage or outsource property management. So, kita na siya mag-manage ito nag-study man po ta, diba? So, para wala, less sweldoanan, much better gid mag-start ta nga less gid ang expenses if possible para makita dai nato ang atong ginansya. Then, keep learning and stay informed. So, mo ginay importante no dili lang kay closed door kay tang amo na kunandan mo na gid siya so dapat mo evolve gyud ta no tapos mo sunod gyud ta mo kuan gyud ta mo sunod gyud ta og unsay trend no kung unsa ang patok sa masa kung unsa ang naan o kanang dali no dali ra gyud kayo mahalin o dali ra gyud kayo mo maganahan sa crowd ba o sa clients ba o sa mga mo rent baron kung nagpa-rent ka di ba.
Okay. So, I hope na amoy na learn. So, that's it for tonight, guys. So, night everyone. God bless you. Hope to